Yo, what's up mga pale? Ngayong araw samahan nyo kami. Pupunta kami ng Pampanga. Ayan, kami ng Team Bulugoy. Ayan, strolling lang ba? Titingnan namin kung malapit ba talaga sa biyahe yung bagong bili ni Direk Nanri na pick up. Ayan, bumili kasi ng bagong sasakyan si Direk Nanri. Teka lang, parang maiksi yung bangs ko. Ginapitan ba? Parang may gumapit ng bangs ko. Wait lang. Nagda-drive ako ngayon. Pero iiwanan ko rin tong sasakyan ko dun sa sa malapit sa bahay nila Direk Nanri. Kasi ang gagamitin namin ay yung pick-up niya. Ayan. Tapos yung dala nilang sasakyan iniwanan doon sa Pampanga. Kaya yun, kukunin namin yung sasakyan doon sa Pampanga. Babalikan ba namin? Strolling lang to mga par, balik-balikan lang ba to? Pagkapunta namin doon, balik-balik din kami agad. Sabi ko sa inyo, talagang durugan to ng paa, durugan ng puwet. Pagka manual lang gamit mo, masakit talaga sa paa yan. Ito gamit ko ngayon, manual. Ayan mga par, biyahe tayo, makulimlim mo. Tignan nyo yung kalangitan, no? Medyo against the light lang, pero pag nakita nyo yung kalangitan, talagang napakadilim. Literal, hindi, baka na maisipin nyo madilim talaga kasi gabi. Hindi, madilim talaga. Alam mo yung makulimlim na parang paulan talaga, yung parang nagbabadya na uulan ng napakalakas. Yun, ganoon. Alam nyo naman to si Kuya Nanri, pagka ito nagyaya ng gala, gusto nito matutuloy. Kaya umulan, umaraw to, tuloy to. Kasi hindi naman na araw, gabi. Kaya ayun, kanina pa tumatawag sa akin sila. Galaan na naman to. Panghabang biyahe nito mga pale. Bang sakit sa puwet nito, ilang oras ang biyahe papunta pa lang dun. Paano pa kaya pabalik? Balikan kasi kami. Balikan kaming bibiyahe. Kaya naman samahan nyo kami sa aming paglalakbay. Ayun, abang-abang na lang. Babalitaan ko na lang kay mamaya sa biyahe pagkasama ko na sina Kuya Nanri. Pupunta na ako dun sa kanila, kina Kuya Nanri ngayon. Ang ganda nung lakas ng video ngayon ng Team Bulugoy, Panood nyo ba mga pale? Sobrang ganda ng ngayon, ng content ngayon, storya. Aray ko, at yun na nga mga pale. Andito na tayo, pinaikli na natin. Hindi ko na masyadong na-document dahil nagdadrive ako kanina. Ayan, kasama natin si Kuya Joseph mo at si Papa Kaysen. Ayan nga palang nakikita nyo, ayan yung pick up na binili ni Kuya Nanri. Ayan diba, napakaangas, bagong-bago pa. Ayan sila nagchichismisan na naman. Ayun nga pala yung iniwan nilang sasakyan dito sa Pampanga. Si Akiro yung unang-una nilang sasakyan. Kaya naman, ito yung binalikan natin dito. Actually, nakauwi na sila. Naiuwi nila yung pick up to sa Binangonan, pero binalikan ito. Ayan, si Akiro, yan ang kotse nila. Iniwanan nila dito para maiuwi yung pick up. Dahil wala naman daw ibang magdadrive Kaya ito ang inyong lingkod, to the rescue tayo sa barkada. Sumama ako dahil ako yung magdadrive ng sasakyan na yan pauwi. Si Akiro, ayan, sana ingatan mo kami pag uwi Akiro. Ayan, papakaisan mo, kumukupal mode pa. Kupal mode, hindi na uso yung Kurama mode Uso sa kanya yung kupal mode. Baka papakaisan yan, ang pinaka-kupal sa lahat ng kupal. Kaya nakakapagod ang biyahe namin dito mga pale dahil balikan lang kami. Ayan, pagdating namin dito, tamang kwentuhan lang ng kaunti, gala lang ng kaunti, tapos maya sibat na rin kami. Sa ngayon, ang plano namin ay maghahanap muna kami ng makakainan dahil sobrang napagod talaga kami sa biyahe at lalo na uhaw din ako dyan. At ito na nga, dumahe po ng San Fernando, Pampanga. Angeles nga ito. Ay, Angeles, Pampanga, aray ko. Para lang po mood trip shawarma man. Aray ko. Ito talaga, tol. Dito may suma. San? Ayan Okay, ito. Isuom mo. Isuom nga, naka-brightness ka nga. Zoom.
Bawas. At ayun na nga, dito natin napili kumain sa may Shawarma House dito sa Angeles City, Pampanga. Dito tayo dinala ng tropa nating si Renz. Sa nagtatanong, buy and sell nga rin pala ng sasakyan tong si Renz. Sa mga gustong bumili ng mga high-end na unit. Kebab! Abab na aray ko. Aray ko, may nangapit bahay. Gutom na gutom niya at saka si Papa Kaysa, no. Umo-order pa lang, lalasap-lasap na. Ayun na nga, the moment of truth, mga pale, oh. Ayun, oh, kunwari pa, mahihain pa si Kuya Joseph dyan kasi tinitingnan-tingnan niya yung order natin na, biryani. Sabi niya ayaw niya. Pero maya-maya kinain din, no. Pa-baby pa, pasikat ka talaga man. Pasikat ka, boy. Pero in fairness talaga, mga pare, sa lahat ng nakain ko na biryani, eto lang yung nagustuhan ko kasi hindi siya lasang chicken curry. Kasi yung ibang natikman ko na biryani, parang lasang chicken curry lang na yung sauce inihalo lang sa kanin. Pero eto talaga, ayan, tingnan mo, hindi na nakati si Papa Kaysa nyo. Ayaw daw niya, busog daw. Pasikat ka pala man, no. Busog-busog ka pa tapos titirahin mo rin pala. Pero napakasarap talaga. Hindi mo talaga siya aakalain na biryani. Tapos yung mga toppings niya, ang daming gulay. Hindi ako kumakain ng gulay. Kaya yun, sinapapakaisan mong kumain ng gulay. Tsaka si Kuya Joseph, pinaggatian nila. Kasi medyo maraming servings nila. Ang halaga nga lang pala niyan ay nasa 238. Mga ganun lang. Pero sulit naman. Napakadaming laman. Malaki yung manok, tapos yung kanin niya talagang punong-puno, umaapaw talaga pa. Ay, pagkatapos pumudrip ng biryani man, dito Starbucks naman. Aray ko. Ano ba naman yan, guys? Starbucks naman ngayon. Sa biryani. Kebab. Kebab yun man. Hindi abab yun. Tapos sa kebab, abab, kebab. Baka aray ko man. Abuso ka naman. Abuso. Starman ka maman. Puro takeout nga pala ang in-order namin dyan dahil magbibiyahe pa kami ng malayo. Dahil uuwi pa kami ng Binangonan. Anong oras na yan? Mga alas 2 na yata ng madaling araw yan. Pero alive pa rin kami. Wala tayong magagawa. Kailangan nating balikan yung sasakyan. Kailangan nating umuwi din agad-agad. Dahil wala naman tayong tutulugan dyan, mga pale. Ayan, natropa natin si Renz. At ayun, mga pale. Oras na. Ayan, 3:14. 3:14 na. Inaabot na tayo ng umaga.